Sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa John chapter 6. John chapter 6. Babasahin natin mula verse 25 hanggang sa katapusan ng kabanata. John chapter 6 verses 25 through 71. Nang siya'y kanilang makita sa kabilang pangpang ng dagat, kanilang sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng matanda, kundi dahil kayo kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na sisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinibigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumababa galing sa langit. Kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose? Nakilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya nasasabi, ako'y bumabang galing sa langit? Sumagot si Jesus sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos, ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Hindi dahil sa mayroong nakakita sa Ama maliban sa Kanya na mula sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. At totohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumakain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sino mang makakain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay nito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya ang mga Hudyo ay nagtatalo-talo na sinasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakilanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Subalit si Jesus, palibasa'y nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulungan tungkol dito, ay nagsalita siya sa kanila. Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya, sapagkat nalalaman na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Dahil dito, marami sa Kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. At sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo ang 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Siya nga ay nagsasalita tungkol kay Judas na anak ni Simon Iscariote, pagkat siya na isa sa 12 ang magkakanulo sa kanya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng mga salita ng Panginoon. Ang ating teksto, mga minamahal, ay nasa verse 68 hanggang 69. Babasahin ko muli yung verses 68 and 69. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang buong kabanata 6 ng Ebanghelyo ni Juan ay naglalaman ng mga pagsubok. Una, ang Panginoong Kristo, sinusubok niya ang kanyang mga alagad nung papakainin na ang 5,000. Ang sabi niya, paano natin papakainin ng napakaraming tao ito? At hindi niya tinanong iyon na hindi niya alam ang sagot, kundi sinusubok niya ang kanyang mga alagad. At pangalawa, sinubok niya rin ang kanyang mga alagad. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig habang sila ay nasa bangka, yung mga alagad, at halos ayaw nilang papasukin, ayaw nilang pasampayin si Kristo sa bangka. Ngunit sabi ng Panginoon Kristo, ako ito, ang Panginoon. At sa pangatlong pagkakataon, sinubok ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa pangamagitan naman ng pangangaral. Maraming tumalikod sa Panginoon nung ipinangaral ng Panginoon Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Maraming tumalikod sa Panginoon, ako ang inumin na mula sa langit. Ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana at sila ay namatay, ngunit ang tinapay na mula sa langit na bumababang galing sa langit, sa Ama, ay ang tinapay na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang kakain sa aking laman at iinom ng aking dugo, ang laman at dugo ng anak ng tao ay magkakaroon ng buhay. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo at hindi nila kaya ang ganitong usapin, sapagkat nakatingin sila sa kung ano ang kanilang nakikita. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Kristo, ang pagkain sa kanyang laman ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ito ang sabi sa verse 35. Sinabi si Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom.
at ang sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi mauuhaw. Ang ibig sabihin kasi ng pagkain sa laman ng Panginoong Kristo at pag-inom sa kanyang dugo, ang ibig sabihin nito ay pagsampalataya. Ngunit dahil ang mga Hudyo, ang kanilang mga kaisipan ay nakatuon pa rin sa lumang tipan, hindi nila nakikita na si Kristo ang katuparan ng ipinadalang mana ng Panginoon sa ilang. Na yung mana na kinain nila Moises at ng bayan ng Israel ay ang Panginoong Kristo. Hindi nila naunawaan na ang Panginoong Kristo ang tinapay ng buhay. At dahil dito, dahil ang kanilang kaisipan ay hindi maunawaan ng mga spiritual na bagay, sabi ng Panginoong Kristo, sa verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang sapagkat yung mga nakikinig sa Kanya, ang pag-unawa nila ay makalaman. Akala nila kakainin nila si Kristo at iinumin ng kanilang ang dugo ng Panginoong Kristo ng literal. Kaya sila nagbubulong-bulungan. Akala nila na ang Panginoong Kristo ay hindi mula kay Maria sapagkat sinabi ni Panginoong Kristo siya ay mula sa Ama. Literal ang kanilang pagkaunawa kay Kristo. Kaya nga nung pinakain niya yung 5,000 at nakita niya yung mga tao na papalapit sa kanya sapagkat gagawin ng mga tao si Kristo bilang hari ng Israel. Kahit ang kanyang mga apostol, kahit ang mga kanyang mga alagad, gagawin siyang hari ng Israel kahit ang kanyang ina na si Maria. Ang isipan ni Maria ay makalupa pa rin. Ngunit sabi ng Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, ang pagsaksi sa mga hiwaga na ginagawa ng Panginoon Kristo, yung mga himala na kanyang ginagawa, ay hindi mo dapat inuunawa ng gamit ang tainga mo at ang mata mo. Sapagkat ang ginagamit sa pangunawa ay ang pananampalataya, sapagkat walang pakinabang ang katawan sa pangangaral ng Panginoong Kristo, walang pakinabang ang katawan sa mga himala na ginagawa ng Panginoon. Pagkamat sabi ng Panginoon, pupunta lang naman kayo sa akin dahil sa pagkain. Huwag kayo magsikap dahil sa pagkain ng laman, kundi sa pagkain na hindi nasisira. Sapagkat ang mga taong ito ay nakita ang mga kagilag-gilalas na ginagawa ng Panginoon at nakita nila si Kristo bilang hari na magpapagaling sa kanila at magbibigay sa kanila ng tinapay. Maraming mga tao ngayon na nag-aangking Kristiyano na gano'n ang tingin kay Kristo. Kaya pag sinabi na narito, nagpapagaling ang Panginoon, maraming mga tao na pupuntahan, narito ang Panginoon ang siyang magpapayaman sa inyo at magpapaunlad sa inyo. Napakaraming tao ang pupunta sa iglesia. Pero sabi ng Panginoon, walang pakinabang sa laman ang Panginoong Kristo para sa kanila. Sabi niya, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, ay ang mismong buhay na walang hanggan. Yun ang hindi maunawaan ng mga Hudyo. At sabi dito sa verse 66, hindi lamang siya basta iniwan ng mga alagad. Sabi dito, dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya at hindi nagkataon na binanggit si Judas sapagkat ang pagtalikod dito ay pagkakanulo. Walang pinagkaiba ang mga tumalikod sa Panginoong Kristo sa ginawa ni Judas na nagkanulo sa ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pagtalikod sa Panginoon. Paghalik sa Panginoong Kristo ng merong kawalan ng pananampalataya. Yun yung pagsubok na ginawa ng Panginoong Kristo sa mga alagad. At nung tumalikod na ang marami, nagtanong ang Panginoong Kristo na para bang makikita mo ang luha sa kanyang mga mata. Ibig din ba ninyong umalis? Sabi niya sa mga alagad. At hindi lamang sa mga alagad, sa 12 alagad. Kapag nangangaral ang Panginoong Kristo, napakaraming tao ang
pupunta. Di ba, nagsimula tayo sa verse 25, hinabol siya ng mga tao, sumakay pa ng bangka ang mga tao, naglayag pa sila, hinahanap nila ang Panginoon Kristo at natagpuan nila sa Capernaum. Sabi ng mga tao, kailan ka pa nandito, Panginoon? Sabi ng Panginoon, hinahabol nila mo, hinahanap niyo ako dahil sa pagkain ng laman. Napakaraming tao ang humahabol sa Panginoon. 5,000 yung nangaral ng Panginoon at marami siyang pinakain noon. At nung naroon siya sa Capernaum, marami ang nakikinig sa Panginoon sa Kristo. Pero 12 lang ang natira at hindi tumalikod sa Panginoon. Sinabi niya sa 12, ibig din ba ninyo umalis? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ibig sabihin ng banal na Diyos, ibig sabihin, ikaw ang itinalaga ng Diyos para sa amin. Yun ang ibig sabihin ng banal ng Diyos. Ikaw ang itinalaga ng Diyos para sa kanyang sarili, para maging handog pang kasalanan para sa aming mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin na ikaw ang banal ng Diyos. Ang napakaganda ng sagot ni Pedro. Ngunit ang sagot na ito ay nasaan yung patanong. Ang sagot ni Pedro, nung tinanong, kayo rin ba ay aalis? Nais na rin ba umalis? Sabi ni Pedro, saan kami pupunta, Panginoon? Napakarami na umalis. Pero sabi ni Pedro, saan kami pupunta, Panginoon? Ang tema natin sa umagang ito, kanino kami pupunta? Una, titignan natin ang rhetorical na tanong o yung rhetorical question. Pangalawa, yung kalikasan o yung nature ng tanong na ito. Pangatlo, yung assured confidence o yung matibay na katiyakan. Tema natin, kanino kami pupunta? Ang rhetorical na tanong, ang kalikasan nito, ang matibay na katiyakan. Ang tanong na ito ni Pedro ay isang tanong na hindi nangangahulugang nalilito si Pedro kung anong sagot sa tanong niya. Hindi siya nalilito kung saan siya pupunta. Ang isang mananampalataya ay hindi nalilito kung saan siya pupunta. Alam ng mananampalataya kung saan siya pupunta. Alam ng mga hinirang na binuhay ng Panginoon ang kanilang kaluluwa kung saan sila tutungo. At wala silang ibang tutunguhan kundi ang Panginoong Kristo. Kaya hindi nagtatanong si Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Hindi siya nalilito kung saan siya pupunta. Hindi rin ito nangangahulugang naghahanap si Pedro ng kasagutan sapagkat hindi niya alam ang sagot sa tanong niya. Hindi siya nagtatanong dahil meron siyang bagay na hindi alam at kailangan niya ng kasagutan mula sa Panginoong Kristo. Hindi rin yun ang ibig sabihin ng tanong. Ito ay isang rhetorical question. Ito ay tanong na hindi naghahanap ng kasagutan, kundi isang tanong na nagbibigay diin patungkol sa gustong ibigyang diin ni Pedro patungkol sa isang katotohanan. Ito ay isang rhetorical question. Hindi ito nanghihingi ng kasagutan. Ito ay nagbibigay lamang ng diin sa katotohanan na alam ni Pedro na wala siyang pupuntahan maliban sa Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng tanong ni Pedro. Parang yung sinasabi sa Panginoong Kristo nung nagtanong ang Panginoon na ibig din ba ninyong umalis? Panginoon, wala kaming pupuntahan sa iyo lang. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Bagamat maraming tumatalikod sa iyo, Panginoon, at nagkakanulo sa iyo, Panginoon, wala kaming ibang pupuntahan, ikaw lang. Wala kaming ibang alam na daan, Panginoon, ikaw lang. Yun ang ibig sabihin ng tanong ni Pedro. Binibigyan niyang diin ang kanyang paniniwala at pananampalataya na wala siyang tanging alam na daan maliban sa ating Panginoong Kristo. Alam na alam ni Pedro kung saan siya pupunta. Sapagkat ang mga mananampalataya, sabi ng Panginoong Kristo, ang sabi sa verse 45, nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos, ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Tuturuan ng Diyos ang mga mananampalataya kung saan sila pupunta at kung saan sila lalapit. Alam na alam ni Pedro kung saan siya pupunta, sapagkat yun ay gawain ng Diyos. Ganito ang mga mananampalataya. Ang Panginoon ay ating guro.
ating mabuting pastol. Dinadala niya tayo lagi sa luntiang pook, na saan naroon ang buong kasaganan, katuwiran, kabanalan, at karunungan. Siya ang ating mabuting pastol. Inaakay niya tayo sa daan ng katuwiran, marahan, at ng may buong biyaya. Hindi tayong parang isang mga nanlalaman na tupa na hinihila ng isang pastol. Pinabago niya ang ating kalooban upang kapag tayo ay hinango mula sa kamatayan, aakayin niya tayo, bubuhatin niya tayo, at tayo ay naliligayahan na inaakay tayo ng Diyos papunta kay Kristo. Alam na alam ni Pedro kung saan siya pupunta. At wala siyang ibang alam na daan maliban sa Panginoong Jesucristo. Inaakay ng Diyos ang kanyang bayan tungo sa daan ng katuwiran, at ang daan na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang daan ng katuwiran sapagkat nasa ating Panginoong Jesucristo ang kaligtasan. Siya lamang ang umibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas upang tayo na walang kakayanan ay magkaroon ng katuwiran sa ating sarili, upang ang kanyang pagsunod ay maging pagsunod natin, ang kanyang kamatayan ay maging kamatayan natin, ang kanyang muling pagkabuhay ay maging muling pagkabuhay natin. Ang lahat-lahat para sa atin ay nagmula kay Kristo sapagkat siya lamang ang katuwiran ng iglesia at ng kanyang bayan. Ibig sabihin ng katuwiran, nung tayo ay siniyasat ng Panginoon, alinsunod sa kanyang kalooban, natagpuan tayong walang sala. Paano naging posible yun? Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, ay tayo ay nakatulan ng makasalanan, at habang tayo ay nabubuhay, ating dinaragdagan ang ating pagkakautang sa Panginoon. May pagkakautang tayo na ibigin ng Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa, ngunit araw-araw natin yung dinaragdagan. Na kahit yung mabubuting gawa natin, sabi ng Panginoon, ito ay mga maruming basahan. Na kahit ang ating pagsampalataya, lagi itong may bahid ng kasalanan. Kahit ang pagsisisi natin ng kasalanan, lagi itong may bahid ng karumihan. Kaya kahit yung pagsampalataya mo at pagsisisi mo ng kasalanan ay pwedeng gamitin ng Panginoon laban sa iyo, dahil lahat ng iyon ay lagi may bahid ng kasalanan. Magiging katanggap-tanggap lamang lahat ng iyon. Maliban ang daan natin ay ang Panginoong Jesucristo na tanging katuwiran ng kanyang bayan. Naging posible na tayo ay matagpuang walang sala sa harapan ng Panginoon. Yung katuwiran ng Panginoong Jesucristo ay dinamit sa atin, ibinintang sa atin, at ang nakikita ngayon ng Diyos ay ang kanyang sariling anak. Ang kanyang dugo ay nabubo para sa atin. Siya ang daan ng katuwiran. Tayo ay dinadala ng Diyos sa daan ng kaligtasan, sa daan ng pakikisama at tipan. Yun ang ibig sabihin ng daan ng katuwiran. Ang tanong na ito na ginawa ni Pedro ay bilang katugunan sa naging naunang tanong. Sabi kasi ng Panginoon Jesucristo, ibig din ba ninyong umalis? At si Pedro ay sumagot sa pamagitan ng isang tanong, Panginoon, kanino kami pupunta? Ibig sabihin, si Pedro ay may sinasagot. Sinasagot niya ito sa pamagitan ng isang rhetorical na tanong. Hindi ito tinatanong ni Jesus nung sinabi niyang, tatalikotin ba kayo sa akin? Ibig din niyo bang umalis? Hindi ito tinatanong ni Jesus na hindi niya alam ang kasagutan. Sa buong kabanata ng John chapter 6, mabasa ninyo kung paano alam ng Panginoong Jesucristo ang isipan ng tao. Naririnig niya kahit ang bulungan ng mga Hudyo, nalalaman niya kahit ang nilalaman ng puso ng mga apostol at ng mga alagad. Alam niya ang kasagutan sa tanong niya. Hindi niya ito tinatanong dahil hindi niya alam ang kasagutan. Gaya sabi natin kanina, ang buong chapter 6 ng John ay naglalaman ng mga pagsubok para sa mga alagad. Sinusubok niya ang pananampalataya ng mga alagad. Hindi niya sinusubok ito para malaman niya kung sila ba ay may pananampalataya, sapagkat tiyak ang Panginoon na siya ang nagbigay ng pananampalataya sa mga alagad at sa mga apostol, sa 12 at sa iba pang mga mananampalataya. Hindi niya sinusubok ito
para patunayan na sila ay may pananampalataya, para makita ng Diyos kung sila ba ay may pananampalataya. Hindi niya gagawin yun. Kapag galing sa Diyos ang pananampalataya. Alam na alam ng Diyos kung sino ang binigyan niya ng pananampalataya. Alam na alam ni Kristo kung sino ang may pananampalataya at sino ang walang pananampalataya. Ang sabi, kilala ng Panginoong Kristo kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kilala ng Panginoon ang may pananampalataya at kilala ng Panginoong Kristo ang walang pananampalataya. Kaya hindi niya sinusubok ang mga apostol o mga alagad dahil hindi niya alam kung sila ay may pananampalataya. Alam na alam niya na sila ay merong pananampalataya. Ang pagsubok ay para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya sa maraming kaparaanan upang mas lalo nating makita yung ganda ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa kabila ng maraming pagsubok, hindi ka bumibitaw sa Panginoon dahil iyon sa kagandahang loob ng Diyos at makikita mo kung gaano kaganda yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi dahil para malaman kung may pananampalataya ka, talagang meron kang pananampalataya. Gusto lang luwalhatiin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, na sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng katanyagan, sa gitna ng kasaganahan, ay naroon ang pagsubok ng Panginoon at ang makikita mo ay ang kagandahang loob ng Diyos, yung kagandahan ng pananampalataya. Yun ang ibig sabihin na tinutubog ang ginto sa apoy para mas makita natin yung kinang ng apoy at makita natin yung kinang ng ginto at makita natin yung kagandahan ng ginto. Hindi para makita mo kung may ginto ba talaga. Sinusubok ng Panginoon ang mga alagad. At nalalaman niya ang kanilang sagot. Bago pa sumagot si Pedro, alam niya na ang isasagot ni Pedro. Bagamat sinusubok niya ang mga alagad, alam ng Panginoon na hindi mabibigo ang kanyang sarili. Hindi natatakot ang Diyos na itapon ang mga mananampalataya sa apoy. At makikita niya ang mga mananampalataya na hindi man lang natutupok ng apoy. Sapagkat ang Panginoong Kristo ang siyang may akda ng ating pananampalataya, hindi siya natatakot na sa matinding kapagsubukan ay itapon niya ang mga mananampalataya at titingkad pa rin ang pananampalataya at maluluwalhati ang Diyos na siyang may akda ng pananampalataya. Napakahirap ng tanong na ito ng Panginoong Kristo. Ibig din ba ninyong umalis? Kung pagninilay-nilayan mo lamang ang tanong na ito, napakaraming implikasyon nito. At tatagos hanggang sa ating kasukasuan at sa paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa ang tanong na ito. Sapagkat ang tanong na ito ay sasakop sa ating puso at kaluluwa at makikita na ang ating sagot sa Panginoong Kristo, Oo, Panginoon, tatalikod kami sa iyo. Wala kaming ibang alam, Panginoon, sa ganang amin, wala kaming ibang alam kundi tumalikod sa iyo. Sa oras ng kapagsubukan, Panginoon, nakikita mo, O Diyos, na sa bawat naming pamamaraan na ginagawa, tumatalikod kami sa iyo. Napakahirap ng tanong na ito, O Diyos. Napakahirap ng tanong na ito. At hindi natin kayang sagutin ito. Kaya nga nagawa ni Pedro ay magtanong ulit. Sapagkat hindi kayang sagutin ni Pedro ang tanong na ito. Gusto niyang manggaling mismo sa bibig ni Jesus. Ano bang sagot sa tanong mo, Panginoon? Kanino kami pupunta, Panginoon? Ang sumagot para sa Kanya ay ang Diyos mismo, sapagkat ang sagot na iyon ay nagmula mismo sa Diyos. Isipin mo, ang bawat pagsubok na iyong dinaranas na nakalipas na taon ay merong ganitong katanungan ng Panginoon. Sa bawat pagsubok na dinanas mo, sa bawat pagsubok na daranasin mo, meron laging ganitong tanong ang Panginoon. Ibig mo din bang umalis?
Ibig sabihin, ibig mo din bang tumalikod sa gitna ng maraming kapagsubukan na ito? Sasagot ang isang mananampalataya, isang kinahabagan ng Panginoon, isang binigyan ng biyaya ng Panginoon at tinuturuan ng Ama patungkol sa daan ng buhay at inaakay ng Diyos sa daan ng kaligtasan. Ang isang mananampalataya ay sasagot kay Jesus. Hindi ayon sa kanyang kalikasan, dahil ang ating kalikasan ay sasagot sa Panginoon, "Oo, Panginoon, tatalikod kami sa iyo at walang duda, tatalikuran ka namin sa anumang oras." Sasagot ang isang mananampalataya ayon sa kanyang pananampalataya, "Panginoon, kanino ako pupunta? Bagamat dinadala mo ko sa maraming kapagsubukan, kanino ako pupunta? Kanino ako tatakbo at hihingi ng saklolo? Hindi ba't sa iyo rin naman, Panginoon?" Ang tanong na ito ni Pedro ay tanong ng pananampalataya. Isa itong tanong na kinalugdan ng Panginoon at tinanggap ng Panginoon bilang katuwiran kay Pedro. Isa itong confession ng pananampalataya. Ito ay naging katanggap-tanggap sa Diyos, sapagkat anumang bagay na hindi galing sa pananampalataya at hindi sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi kinakalugdan ng Panginoon. Hindi kailanman tinatanggap ng Diyos ang isang bagay na ginawa sa pamagitan ng anumang bagay maliban sa pananampalataya. Kaya ang tanong nito ni Pedro ay tanong ng mananampalataya, tanong ng pananampalataya. At alam natin ang pananampalataya ay ang instrumento ng Panginoon upang tayo na makasalanan, tayo ng mga mananampalataya ay iugnay kay Kristo. Ito'y nagbubuklod sa atin kay Kristo upang lahat ng karunungan, kabanalan, katuwiran ay mapunta rin sa atin, sapagkat tayo ay inuhukpong ng Espiritu Santo kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang sagot na ito ni Pedro ay nagmula mismo sa Diyos, sapagkat ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Anumang mabuti na nagmumula sa ating bibig, anumang mabuti na makikita ng Diyos sa ating puso at sa ating isipan, ang lahat ng yan ay sa Diyos. Sapagkat lahat ng kapurihan ay dapat may uukol sa Diyos at hindi sa atin. Ang meron lang tayo sa ating sarili ay kasalanan. Yun lang ang ating pagmamayari. Ang ating pagmamayari ay laging kahihiyan, kasalanan, kapahamakan. Yun lang laging meron tayo. Kahit ang ating mabuting gawa, hindi mo yung pwedeng iharap sa Diyos dahil lagi yung merong bahid ng ating kalikasan, lagi yung merong bahid ng ating kabulukan. Kaya isang mapagpakumbabang puso lamang ang makapagbibigkas ng mga katagang ito ni Pedro. Isang puso na dinalisay ng Panginoon. Isang kaisipan na binago ng Panginoong Kristo. At sabi, "Panginoon, kanino kami pupunta?" Sapagkat ang tao, mga minamahal, ay likas na ligaw. Ang tao, sa kanyang sarili, ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kapag nagtanong ang Panginoon, "Ikaw din ba ay aalis?" Agad tayong sasagot, "Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupunta." Bagamat ipinakita na ng Ama, ito lang ang tanging daan ng kaligtasan. Ito lang ang kabanalan, ito lang ang katarungan, ito lang ang katuwiran, ito lang ang kaligtasan para sa libutan. Pero sabi ng tao, "Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupunta." Di ba't ganun ang ginawa ng mga Hudyo? Sabi ng Panginoon sa kanila, "Nakita niyo ako pero hindi kayo sumampalataya sa akin." Pinapakita na ng Panginoon ng malinaw sa pamagitan ng pangangaral ng Panginoong Kristo na siya lamang ang kaligtasan at daan ng katuwiran. Pero sabi ng mga Hudyo, napakahirap ng usapin ito. Paano siya ay galing sa langit? Anak yan nila ni Maria at ni Jose. Paano natin kakainin ang kanyang laman? Paano natin inumin ang kanyang dugo? Pinakita na ng Diyos ang daan ng katuwiran at ng kabanalan. Pero sabi ng mga Hudyo, hindi ko kayang sampalatayanan ito. Ang ibig sabihin nun, Panginoon,
hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sapagkat ang tao ay likas na ligaw. Ang tao ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ibig sabihin ng pagiging ligaw ay lagi nating pinipili ang kasalanan at kapahamakan. Sa gitna ng daan ng buhay at ng kapahamakan ng kamatayan, lagi tayong nakatayo sa gitna at pipiliin natin ang kamatayan. Lagi tayong handa na piliin ang kamatayan. Yun ang ating kalooban. Kahit sabihin mo na ang tao ay merong free will, gagamitin niya yan para sa kasalanan. Yun ang ginawa ni Adan. Si Adan ay merong free will, pero saan niya ginamit? Sa kasalanan. Yun ang ating kalikasan. Kahit kailan hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos, ipiliin natin ay kung anong nilalaman ng ating puso. Yun ang ibig sabihin ng pagkaligaw. Ang pagkaligaw ay papakawalan ka sa isang lugar at takbo ka ng takbo at nagtatampisaw ka sa lahat ng putikan, nagtatago ka sa lahat ng puno, binubungkal mo ang lahat ng lupa dahil ikaw ay ligaw, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Anumang bagay, liban kay Kristo, ay pagkaligaw. Nung sinabi ng Panginoon, ako lamang ang daan, sabihin, sino mang wala kay Kristo, ay ligaw. Sino mang wala at hindi ka bahagi ni Kristo, matatagpuan mo sa kapahamakan, kamatayan, ibig sabihin ay pagkaligaw. Yun tayo bilang mga makasalanan. Ang ating kalikasan, tayo ay ligaw at hiwalay kay Kristo. At ang pagkaligaw natin ay may kasamang kahambugan. Naliligaw ka na nga, pinakita na ng Panginoon ang daan, tatalikuran mo yun. Di ba yun ang sabi? Marami ang tumalikod sa Panginoon. Harap-harapan, nariyan ng Diyos, tinalikuran nila ang Panginoon. Ay kasamang kahambugan ng ating pagkalikaw. Ayon sa ating kalikasan, wala nang pagkakataong makapagtanong pa ang Panginoong Kristo sa atin, ibig ba ninyong umalis? Wala nang ganung pagkakataon dahil mga hambog tayo. Hindi na makakaharap sa atin ang Panginoon na tatanungin tayo, ibig din niyo bang umalis? Bago pa magtanong ang Panginoon, nakaalis na tayo. Yun ang ating kalikasan. Kung anong takbo ng sanlibutan, kung anong ginagawa ng marami sa pagtalikod sa Panginoon, yun ang ating gagawin. Yun ang gawain ng mga tupa. Kung anong makita niyo gagawin ng isang tupa, gagawin din niyo yun. Pag tumalon sa bangin ng isang tupa, tatalon din ang ibang tupa sa bangin. Likas tayong mga mangmang at likas tayong di natin alam kung saan ang daan patungo sa kaligtasan. Kinakailangan pa ng tungkod ng isang pastol para gabayin tayo patungo sa daan ng kaligtasan. Pagkalikas tayong mga mangmang, wala nang pagkakataong pang tanungin tayo ng Panginoon, gusto mo din bang umalis? Dahil sa ating kahambugan, bago pa magsalita ang Panginoon, nakaalis na tayo. Aalis tayo kasama ng marami. Marami ang tumalikod sa Panginoon at makikita mo ang sarili mo agad-agad na kasama ng madla o kasama ng marami. Ngunit sa maraming tumalikod na ito, mga minamahal, mayroong iilan na hindi umalis. 12. At sa 12 ito, pinagdiinan pa ni Jesus na sa 12 ito, kakaunti na lang ang natira. Pinagdiinan pa ni Jesus, yung isa sa inyo, Diablo. Kakaunti na lang, mas lalo pang kumaunti. Diba? Hindi ba gano'n ang iglesia ng Panginoon? Kakaunti na lang ang Kristyano sa sanlibutan. Kakaunti na lang ang mga mananampalataya sa sanlibutan. Tapos nakahalo pa sa mga mananampalataya, yung mga hindi mananampalataya. Na kapag nagliglig ang Panginoon ng pagsubok at nagliglig ang Panginoon sa maraming kapagsubukan, ang matitira lang ay kakarampot. Sa ganang atin, lalayo tayo kay Kristo at kung minsan, kung may pagkakataon pa, magkukunwari tayong mga mananampalataya gaya ni Judas. Minsan, hindi tayo lalayo.
Mananatili tayo sa church. Pero kagaya ni Judas, tayo ay nakahalo sa mga hindi mananampalataya. Sa mga mananampalataya. Ngunit ang mga bagay na ito, ang lahat ng ito, pagtalikod sa Panginoon, pananatili sa church, pero ikaw ay hindi talaga mananampalataya, ang lahat ng ito ay pagkaligaw. Wala tayong pinagkaiba sa marami na tumalikod sa Panginoon. Saganang ating, ganun ang ating kalikasan. Kaya isang himala na si Pedro, kasama nating mga mananampalataya sa Panginoon, ay natagpuan ng Diyos sa iilan. At nasambit natin, Panginoon, kanino kami pupunta? Isa itong hiwaga ng biyaya na ating makita na walang ibang daan liban kay Kristo. Isang hiwaga ng biyaya na sa bibig ni Pedro ay manggaling ang katanungang ito, Panginoon, kanino kami pupunta? Ang tanong din na ito ay tila isang pagmamakaawa ni Pedro. Nakikita mo, mararamdaman mo ang ninig sa lalamunan ni Pedro habang sinasabi niya ito. Bakit marami na umaalis. Nagtatalo ang kanyang kalikasan sa maraming mga umaalis at tumatalikod sa Panginoon. Kahit sila hindi mo na nila maunawaan ng lubusan kung ano sinasabi ng Panginoong Kristo. Parang nagmamakaawa si Pedro sa gitna ng kamatayan. Habang si Pedro ay nasa kamatayan, yun ang ating kalikasan. Nakita ni Pedro si Jesus bilang tunay na tinapay at inumin ng buhay. Habang siya ay nasa kamatayan, nagmakaawa ang Panginoon. Bigyan mo ako ng tinapay, O Diyos. Bigyan mo ako ng inumin na mula sa langit. Hindi niya itinuturing na pakinabang ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Hindi niya itinuturing na pakinabang ng kanyang kaluluwa ang mga bagay sa sanlibutan. Nang marinig niya ang pangangaral ni Kristo, para siyang nagmamakaawa gaya ng iba. Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito, sabi sa verse 34. Panginoon, mamamatay kami. Lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Para nagmamakaawa si Pedro. Pero yung mga nagsabi na yun, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Marami sa mga yun tumalikod sa Panginoon. At iilan lang ang nanatili at sinabi, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Nagmamakaawa si Pedro. Namamatay siya kung ihiwalay siya kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, saan kami pupunta? Kanino kami pupunta? Nagmamakaawa si Pedro, mamamatay ako, Panginoon, kung ako ihiwalay sa iyo. Ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw ang inumin na mula sa langit. Saan ako pupunta, Panginoon? Na kahit sa maraming taong tumalikod sa kanya, nakita ni Pedro na si Jesus ay karapat-dapat sampalatayanan. Yun ang ibig sabihin ng pagkain at pag-inom kay Kristo. Lagi tayong desperado kay Jesus. Tayong mga mananampalataya. Lagi natin hinahanap ang Panginoon. Lagi natin hinahanap ang kanyang tinig. Lagi natin hinahanap ang kanyang presensya. Nang lulupaybay tayo kapag alam natin ang Panginoon. Kapag nararamdaman natin ang Panginoon ay malayo sa atin dahil sa ating mga pagsalangsang. Ayaw natin nalalayo sa Panginoon. Ating isusuko kahit ang ating trabaho, bahay, negosyo, pamilya, kaibigan, asawa, at mga anak para lang sa Kanya. Sapagkat gaya ni Pedro, hindi natin alam kung paano tayo mabubuhay kung tayo ay hiwalay sa Panginoong Kristo. Walang nakikitang buhay sa labas ni Kristo, si Pedro. Wala tayong nakikitang buhay, hiwalay sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Bakit nasabi ito ni Pedro? Paano niya nakita ang kanyang sarili na walang buhay kung siya ay hiwalay kay Kristo? Sapagkat sa mahabang pag-ipagtalastasan ni Kristo sa mga Hudyo, sa kanyang mga alagad, upang sabihin na siya ang tinapay ng buhay at siya ang inumin na mula sa langit, ang narinig ni Pedro ay buhay.
Sinampalatayanan niya ang Panginoon. Yun ang malinaw sa sinabi niya. Kami sumasampalataya, sabi niya sa verse 69. Nakita niya ang tanging saklolo mula sa kamatayan. Nakita niya na habang siya ay nasa kamatayan, ang tanging niyang saklolo mula sa kamatayan ay ang ating Panginoong Kristo. At ang pagtawag na ito ay hindi niya matatanggihan. Nung marinig niya akong tinapay ng buhay, akong inumin na mula sa langit, mula sa Ama, hindi niya matatanggihan ang pagtawag na iyon, ng pangangaral. Sapagkat ang kanyang espiritu ay binago na ng Panginoon at ang laging hinahanap ng espiritong ito ay ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoon, kaya hindi niya matatanggihan ang katotohanan ito. Lalapit at lalapit si Pedro kung nasaan naroon si Kristo sapagkat nasa kanya ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Narinig niya ang Panginoong Kristo at dinala siya ng Diyos sa pananampalataya. Ibig sabihin, lahat ng namumutawi sa bibig ng Panginoong Kristo ay makapangyarihan upang sumampalataya si Pedro at manatili si Pedro kay Kristo, upang manampalataya ang mga mananampalataya at manatili ang mga mananampalataya kay Kristo. Hindi lamang niya nakita si Kristo, kundi sumampalataya siya na si Kristo ang banal ng Diyos o itinalaga ng Diyos para sa kanyang sarili. Tiyak si Pedro na si Jesus lamang ang kanyang pupuntahan sapagkat sumasampalataya siya at nalalaman niya ang katotohanan ng iyon. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya, hindi ba? Kaalaman at katiyakan, pagkarinig at pagsampalataya. Yun ang sabi ni Pedro. Ang sabi ni Pedro, kami sumasampalataya at nalalaman namin. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Katiyakan at kaalaman. Sila ay sumasampalataya at nalalaman nila na si Jesus ang banal ng Diyos, ang itinalaga ng Diyos para sa kanila. Walang pagdududa na si Jesus nga ang tanging pupuntahan ng mga mananampalataya. Alam ni Pedro yun, alam ng mga mananampalataya yun. At ang kapahayagang ito ni Pedro ay ang kapahayagan din ng buong iglesia. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Pedro. Kami sumasampalataya at nalalaman namin. Ang lahat ng hinirang ay ganito ang pagkakilala kay Kristo. Collectively, bilang isang iglesia ng Panginoon, meron tayong iisang Panginoon, pananampalataya. At lahat tayo ay sinasambit natin, kami sumasampalataya at nalalaman namin. Ang lahat ng hinirang, ganito ang kanilang confession. Nang marinig natin ang Ebanghelyo, tiniyak sa atin ang Espiritu ni Kristo na si Kristo lamang ang ating matibay na bato at tanggulan. Hindi niya tayo bibiguin. Siya lamang ang muog na maaari nating maging takbuhan sa bawat oras habang tayo ay nasa gitna pa rin ng kamatayan. Siya lang ang ating malalapitan sa oras ng pangailangan. Siya lang ang pagkukunan ng karunungan kung tayo ay nagkukulang ng karunungan. Siya lang ang papuri sa ating mga bibig sa oras ng pasasalamat. Siya ang mananalangin para sa atin sa tuwing hindi natin alam ang ipapanalangin. Siya lang ang pagsampalataya at pagsisisi ng kasalanan. Ang lahat-lahat ay si Jesus. Kapag may nagtanong sa inyo, sino ang sumampalataya? Sino ang nagsisi? Ang sagot, may iba pa ba? Hindi si Kristo? Hindi ba ito ay gawa ng Diyos na ating sampalatayanan ng kanyang anak? Sabi sa verse 29. Ang pagsampalataya ay gawain ng Diyos. Wala tayong pupuntahan, mga minamahal, kundi si Jesus. Kahit sa araw ng ating kamatayan, si Jesus lang ang ating pupuntahan. Maging sa panahon ng pangangaral, si Jesus lang ang ating kakauwian. Maging sa panahon ng mga doctrinal controversy, si Jesus lang ang ating pupuntahan. Maging sa panahon ng ating mga kabigatan, mga maraming suliranin at sa kabigatan ng ating mga kasalanan, si Jesus lang ang ating pupuntahan.
Kahit sa ating paghihintay sa araw ng paghuhukom, wala tayong pupuntahan kundi si Jesus. Ang direksyon lagi ng mga hinirang ay laging papunta sa Kanya sapagkat ang Diyos ang naglapit sa atin kay Jesus. Yun ang sabi ni Jesus. Ang lahat ng ilapit sa akin ng Ama ay hindi ko itataboy. At siya ang magpapanatili sa atin. Panginoon, kanino kami pupunta? Sa pagtatapos ng taon, mga minamahal, ang sanlibutan ay umaasa sa kanilang pagsisikap upang ang susunod na taon ay maging mabuti para sa kanila. Ang iba ay nawawalan na rin ng pag-asa dahil sa kanilang kahirapan. Ngunit tayo na iglesia ng Panginoon, tayo ay laging papunta kay Jesus. Ang taong nakalipas ay inilaan ng Diyos para sa ating kabutihan. Bagamat maraming pagsubok, may mga nangyaring kamatayan at marami tayong mga hinarap na mga tukso. Ngunit ang taong nakalipas, mga minamahal, ay inilaan ng Panginoon para sa ating kabutihan. At nakakatiyak tayo na sa mga taon pang darating, ang lahat ay nakakalakip-lakip para sa ating kabutihan. Sapagkat wala tayong ibang pupuntahan, mga minamahal, kundi ang Panginoong Kristo. Lilipas ang bawat taon, ngunit si Kristo ay laging kasama ng kanyang iglesia. Panginoon, kanino kami pupunta? Hindi ba't sa iyo lamang? Amen. Ama namin Diyos, salamat po sa Ebanghelyong ito. Dalangin namin, O Diyos, na lagi mo kaming dalhin sa daan ng katuwiran. Walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Akayin mo kami, Panginoon, at sumama ka lagi sa amin. Ituro mo sa amin ang daan ng katuwiran at kaligtasan, alang-alang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. Amen.